wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this. Shout out kila Errol Desu, Jessa Faye Salvador, Robin Benitez, at kay Sir Edmund Perez, na binigyan pa ako ng Way Isolate at mga t-shirts bago siya bumalik ng Australia. Thank you, sir. God is working, never stop searching, never quite so thirsty. Habang tumatagal ka sa pagpapalaki ng katawan, nagbabago rin ang kondisyon ng iyong katawan. Pabigat na ng pabigat ang nabubuhat mo na. Kumbaga, hinahanap na ng katawan mo yung next level ng pagbubuhat. At isa na nga rito ang paggawa ng drop set. Pero paano nga ba ginagawa ng tama ang drop set? Ang drop set ay tinatawag din ng ilan na pyramid set. Ito ay binubuo ng maraming sets. Madalas, 3 sets ito na pinagsasama-sama. At sa bawat pagtatapos ng set, babawasan mo ang bigat nito at saka gagawin ang susunod na set ng walang pahinga. Ibig sabihin, dire-diretso ito hanggang sa matapos mo ang lahat ng sets na gagawin mo. Halimbawa, dito sa tricep rope pushdown, gagawa tayo ng isang drop set. Ilalagay ko muna sa pinakamabigat na makakagawa ako ng at least 10 reps. Kapag natapos ko na ang 10 reps, babawasan ko ito ng bigat at gagawa ulit ako dito ng at least 10 reps. Pagkatapos nito, muli kong babawasan ng bigat at gagawa ulit ako ng at least 10 reps. Pagkatapos niyan, ako ay nakagawa na ng isang drop set. Ibig sabihin, kahit 3 sets yung ginawa ko dito, isang set lang ang tawag sa kabuuan. At yan nga yung tinatawag na drop set. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess. Pinapanood mo pa lang parang nahihirapan ka na, no? Mahirap talagang gawin ito. Pero kapag madalas mong gawin ito at nakuha mo na yung technique nito, malamang nahahanap-hanapin mo yung muscle pump na maibibigay sa'yo ng drop set. Kaya naman, hindi ito inirerekomenda na gawin ng mga first timer o baguhan sa gym dahil maaari kang ma-injury dito kung hindi pa ganun kabatak yung katawan mo sa pagbubuhat. Maraming benepisyo ang makukuha mo sa paggawa ng drop set. Una na rito, yung kapag nakakaramdam ka na ng plateau o yun bang parang tinatamad ka ng magbuhat dahil sa mga paulit-ulit na lang na mga exercises na ginagawa mo sa gym. Parang pagkain lang yan eh. Sige, mag-ulam ka ng tinolang manok araw-araw sa loob ng 1 linggo. Hindi ba't mauumay ka rin sa lasa nito? Araw-arawin mo ba naman eh? Ganon din ang katawan natin. Kapag ilang taon ka nang nagbubuhat at puro ordinaryong exercises ang ginagawa mo, hindi ba't nakakasawa nga? At may pagkakataon pa sa ilan na tumigil na sa pagbubuhat dahil hindi niya nalaman na meron palang ganitong exercise na magpapabago ng kondisyon ng iyong katawan. Sabi nga, ang mga ganitong style ng exercise gaya ng drop set ay game changer talaga para sa mga nagbubuhat. Nabanggit ko kanina, yung puro ordinaryong exercise na lang ang laging ginagawa mo. Hindi ko sinasabing masama o mali ito ha. Hanggat nakakaramdam ka ng magandang muscle pump sa tuwing ginagawa mo ang bawat exercise, kahit mga basic workout ang mga yan, walang dahilan para baguhin mo ang workout program mo. Gagawin mo lang ang drop set kung saan hindi ka na motivated sa pagbubuhat o wala ka ng ganang magbuhat. Pangalawa, yun nga yung kapag hindi ka na nakakaramdam ng muscle pump sa bawat muscle group na tinitrain mo. Pangatlo, gawin mo ang drop set kung sa tingin mo ay mabagal ang paglaki ng muscle mo.
At ganun din para sa mga taong tila huminto sa paglaki ang kanilang muscle. Dahil ang drop set ay ibang level na ng pagbubuhat. Ginugulat nito o binubugbog nito ang ating muscle upang magkaroon tayo ng mas malaking muscle tissue damage, dahilan upang mapabilis ang paglaki nito. Ito ay batay lamang sa sarili kong karanasan. Hindi kasi lahat ng exercise ay pwede kong gawin ang drop set. Ginagawa ko lang ang drop set sa isang exercise depende sa equipment na gagamitin ko. Halimbawa, sa triceps, ginagawa ko ang drop set sa lahat ng exercise na gagamitan ng cable machine. Dahil madali lang i-setup ito. Patusok-tusok ka lang sa bigat na gusto mong buhatin. Kumbaga, walang kahirap-hirap na magagawa mo yung pagbabawas ng bigat. Pero sa barbell bench press, hindi ako nagda-drop set dito. Dahil sa hirap ng drop set, dagdag pahirap din yung tatayo ka at magbabawas ng plates. Mas lalo kang hihingalin dito. Pero kung kaya nyo, edi gawin nyo. Pwede naman magpatulong sa dalawang tao na tagatanggal ng plates. Pero hindi ko talaga sinasanay ang sarili ko sa pag-assist sa tuwing nagbubuhat ako. Ang katwiran ko, paano kung sa susunod wala kang makatulong? Hindi magiging consistent yung ginagawa mo, di ba? Ni hindi nga ako nagpapa-spot. Dahil hindi ko bubuhatin ang weights kung hindi ko kaya. At syempre dapat nasa proper form pa rin kahit heavy pa yan. Sa mga bago pa lamang nagagawa nitong drop set, pwedeng magsimula muna kayo sa 2 sets na kombinasyon. Sa katagalan, gawin nyo ng 3 sets sa isang drop set. Tiyakin nyo rin na makakagawa kayo ng at least 10 reps sa bawat set. At gawin pa rin yung proper form at tamang paggalaw, lalo na sa negative motion. Huwag yung sobrang bilis ng paggalaw para lang maabot mo yung 10 reps. Hindi ginagawa ang drop set ng pangmalagian dahil sobrang hirap gawin nito. Sapat na yung 1 hanggang 2 beses kada buwan. Hindi rin kinakailangan i-drop set ang lahat ng sets sa isang muscle group. Ibig sabihin, halimbawa, kung 3 sets ang gagawin mo sa crossover, hindi mo dapat gawin drop set ang bawat set dito. Sa halip, sa last set o sa 3rd set nyo gawin ang drop set. Pero syempre, depende pa rin ito sa kakayanan ng nagbubuhat. Kung kaya, edi sige. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of